Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganun magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong topic sa episode na ito ay may kinalaman sa mga napakaraming katanungan natin na natatanggap. Kung kailan ba at may karapatan mang magmana ang kapatid ng namatay. Okay po? As a rule po, pag namatay po yung tao, ang ating nang napag-usapan noon ay pag namatay yung tao, ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa mga tagapagmana niya. Okay? Ngayon, sino po ang tagapagmana nung namatay? Depende po yan, naka-arrange po yan doon sa tinatawag nating prinsipyo na the closer excludes the farther. Ibig sabihin, kung sinong pinakamalapit doon sa namatay, yun ang may priority sa pagmana. Okay. Ilagay natin ngayon sa halimbawa, dito sa merong mag-asawa. Okay po? Nagkaroon sila ng anak. Okay? Ang tagapagmana ng mag-asawa ay syempre ay yung mga anak nila at yung surviving spouse. Pag sinabing surviving spouse po sa mag-asawa, pag namatay po yung asawa, okay, yung pinaka-byudo or byuda, yun po ang surviving spouse at yung kanilang anak ay silang tatlo o silang mag-anak kung tawagin, sila ay maituturing na mga compulsory heirs. Bakit compulsory heirs? Kasi po, yung compulsory heirs ay nakareserve po yung kanilang mana or legitim ng batas mismo ang nag-reserve sa kanila. Kaya po, ito'y protektado ng batas. So, hindi po maaari itong galawin o basta na lang baliwala ng namatay o ng ninuman o sa ng ibang tagapagmana, no? Para alisin o ipagkait o bawasan yung mana ng kapwa niya, mga co-heirs, kung tawagin. Okay? So, ito po, no? And then, ang partihan po rito, tulad ng ating natalakay na is, of course, based on the equal sharing principle, pag compulsory heirs. Okay po? Ngayon, pag wala, okay, in the event po na yung namatay, okay, ay wala pong asawa, wala rin pong anak, okay, sino po ang kasunod nito na maaaring tagapagmana? Ay, ang kasunod po nito, following the principle of the closer excludes the farther, ay siyempre yung magulang nung namatay. Okay? Kung merong magulang yung namatay, no? At walang asawa at walang anak yung namatay, yung kanyang magulang ang kanyang tagapagmana. At kung wala naman yung magulang, patay na rin yung magulang. Okay? ng anak at meron siyang lolo, okay? O grandparents o ascendants, yun at buhay pa, doon naman mapupunta yung kanyang estate o ari-arian. Okay? Now, in the event na walang ascendants na surviving, walang lolo o grandparents, okay? O wala ding magulang na surviving, okay? Saka pa lang po, no? At walang anak, walang asawa yung namatay, kundi mga kapatid lamang, doon po mapupunta yung kapatid. Dito lang po merong karapatan na maging tagapagmana ng kanilang kapatid na namatay. So ito po ang ating tatandaan. Okay po? Kasi napakarami pong mga nagtatanong sa atin na ina-assert nila na porque namatay yung kanilang kapatid, gusto nila may kaparte din sila ng mana, no? Kasi
bukod sa parte ng kanilang, halimbawa, yung asawa, ay dapat meron din daw silang parte. Okay po? So, hindi po ganon ang ating batas, no? Tungkol po dito sa pagmamana. Exemption na lang po dyan, halimbawa, kung yung namatay ay meron siyang tinatawag, bago siya namatay, ay nagbalangkas po siya ng last will and testament. Okay? O yung will, kung tawagin, na kung saan, ay bukod pa dun sa kanyang mga compulsory heirs, okay? Ay pwede rin siyang magtalaga ng kahit na sino. Ito strangers man, o estranghero, o kaibigan niya, o maring kamag-anak niya. Pwede siyang magtalaga ng kanyang tagapagmana or voluntary heirs o beneficiaries doon sa kanyang property. Pero kung kung yung namatay ay wala pong last will and testament, wala po siyang asawa, wala siyang anak, okay? Ang tagapagmana ay saka na lang po papasok ito pong mga kanyang kapatid. So tanong, paano pag meron siyang anak sa labas, okay? Na hindi sa kasal, halimbawa, ay mapupunta po yung kanyang ari-arian or legitimate 100% po doon sa kanyang anak, okay? So ito po ang formula diyan, okay? Halimbawa po, mayroong 5 magkapatid, okay? Namatay yung isang kapatid nila. Walang asawa, walang anak yung namatay, okay? So yung 4 na survivor na kapatid, paghati-hatian nila equally yung estate ng kanilang kapatid. Yan po ang magiging basihan, no, doon sa kanilang mana. So, may tanong din sa atin. Minsan ang imagination ng mga taga-subaybay natin medyo napakalawak po, no? May nagtatanong, paano kung walang kapatid? Wala nang ibang tagapagmana yung namatay. Kanino mapupunta yon? Ibig sabihin, wala na siyang pinsan? Siyempre, sabi nga natin, ang karapatan magmana is based on the principle na the closer excludes the farther. So, kung walang asawa at anak, okay, wala si magulang, wala na si grandparents, ang sunod na kapagmana is, yung closer is the siblings, sila magkapatid. Kung wala na talaga, meron naman pong cousins, okay? And then, first cousins, second cousins, third cousins, fourth cousins. At kung wala na talaga ibang tagapagmana, anong gagawin ngayon sa kanyang property? Ang kanya pong property ay mapupunta po sa pamahalaan, no? Ang tawag po nito, escheat po. Magkaroon ng escheat po dito proceedings wherein yung property nung namatay ay mapupunta doon sa estado, no? O sa ating pamahalaan. So in a nutshell po, yan po ang basic lang po yan, no? Basic formula sa pag-determine ng mga tagapagmana at kung paano ba ang pagmamana. Okay po? Kasi tandaan po natin, there are 2 ways, no? Pag-settle ng estate nung namatay. Natalakay na natin ito sa ating mga videos, no? Halimbawa, pag may will po, ito tinatawag nating testamentary succession. Okay? Ibig sabihin, mayroong last will and testament. Okay? At ang last will and testament po, talakay na rin natin ito earlier, ay maaring testamentary in the sense na ito'y dapat naka-imprinta po ito, no? Either typewritten noong unang panahon o naka-printer na ito ngayon, nasa bond paper, pinirmahan ng testator, mayroon siyang at least 3 testigo na notaryuhan po ito, no? Testamentary will po ito, succession. Meron na bang isang paraan na tinatawag nating will na holographic will, na ito po ay through the personal handwriting of the testator himself without the need of any witness, and there's no need for the testator to have it notarized. Okay po, private po kasi ito. Ang condition lang po sa notarial will ay kailangan lang it should be written entirely
handwritten ng testator in the language or dialect known to the testator. Okay? Valid po ba ito? Of course, kung makumplayan niya, mapatunayan niya na kanya talaga yon through probate proceedings. Ito pong dapat natin tandaan. Pag may will po, may probate proceedings po ito, dadalhin sa korte. Kaya medyo expensive din po sa panig ng mga ears na magkaroon po ng will kasi po ipoprobate po ito sa korte, dadalhin sa korte to prove yung due execution ng will at saka yung extrinsic at saka intrinsic validity ng will. Okay? Yung iba naman pong mga testator habang buhay pa, pwede naman din pong iprobate yung will. Dadali mo na sa husgado at doon ipoprobate para mapatunayan na ayos naman yung will. Meron din pong ganon. But whether it is buhay pa yung ipaprobate, buhay pa yung testator o hindi, pag may probate po, pag may will, medyo may additional gastos po ito kasi you have to go to court. Whereas yung isa po, yung intestate succession, ay wala pong will ito. Yung karapatan po na magmana ay depende na po yan sa batas or by operation of law. So hanggang sa muli, at dito na muna tayo at hopefully next time may mga tanong na kayo dyan, masasagot po natin yan tungkol sa mga nitty-gritty ng pagmamana o pagkaroon ng mana ng isa tagapagmana. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.